May 15 project sites na hindi mahanap batay sa paunang resulta ng investigasyon ng DPWH. Binuwag na ni bagong Public Works Secretary Vince Dizon ang komite ng kagawaran na nag-iimbestiga sa mga katiwalian at maglulunsad ng bagong investigasyon na sisilip kahit sa mga proyekto bago pa man ang Marcos administration. Nakatutok si Joseph Morong. I'm leaving it with a clear conscience. I did the best that I can in my tenure. I don't have any regrets. Yan ang sinabi ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa pagsasalin ng kapangyarihan ng ahensya kay dating Transportation Secretary at ngayon ay bagong DPWH Secretary Vince Dizon. Ang pagpapalit ng kalihim nangyari sa gitna ng kontrobersiya sa mga flood control project na pinatitingkad ng mga nangyari mga pagbaha nitong mga nakaraang linggo. Ayon kay Dizon, nung una raw ay ayaw niyang tanggapin ng posisyon dahil marami pang dapat gawin sa DOTR. Pero bilin daw sa kanya ng Pangulo. Ang sabi ng Pangulo, anong gagawin natin? Manunood na lang tayo ng TV? Ano tayo, helpless? Sabi ng Pangulo, we cannot be helpless. Sa turnover, ilan daw sa ibibigay na dokumento ni Bonoan kay Dizon ay ang paunang resulta ng investigasyon ng DPWH sa mga umano'y manumalyang flood control project. Sa abot 1,600 project sites na na-validate raw ng DPWH mula sa aabot 10,000 mga flood control project, 15 ang missing o hindi mahanap. Karamihan daw dito nasa 1st District ng Bulacan at nakakalat sa Regions 1, 2 at 3. Those project is actually that has already been validated and really found out not to be there. Submitted as completed and collected. The funds have been collected. The non-existent for the time being is just a matter of validating the locations of these projects that we are talking about. Ang mga itong ibibigay naman ng DPWH sa bubuing Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga flood control project na ipinangako ng DPWH na susuportahan nila. Binuwag na ni Dizon ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na binuo ni Bonoan. Ayon kay Dizon, hindi lamang ang mga flood control project simula 2022 ang sisilipin, kundi pati ang sa mga nakaraang administrasyon. This stretches even way earlier than 2018, 2017, 2016. Matagal na po itong mga ibang proyekto na ito. Ayon naman kay Bonoan, ang mga district engineer daw ang maaaring unang silipin, pati ba ang ilang mga opisyal ng gobyerno. Mga congressman, sir, mga senator who might be insertions. Sila ang siguro nag-initiate ng funding, some of them. Okay. Should they be investigated? Well, we'll see kung anong, I don't know if they may involvement sila. To hold people to account. And when he said hold people to account, he's talking about kung sino man ang responsable, have to be, kailangan managot. Naglilinis na rin sa DPWH. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, 2 buwan ang kanyang kakailanganin para reorganisahin ang ahensya. Nauna nang pinagsumite ni Dizon ng courtesy resignation ang mga opisyal ng DPWH kasama ang mga district engineer. It will be a difficult 60 days. I will not, I will not sugarcoat it. It will be a difficult 60 days. DPWH as an institution needs to go through that very difficult but very necessary process for us to evolve and most importantly, to regain the trust of the people. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.